Balik bansa na po ang bagong WBO welterweight champion na si pambansang kamao Manny Pacquiao. Kahit kararating lang ng ating pambansang kamao ay umuugong na po ang mga tanong sa kanilang rematch ni Mayweather. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. 4:16 a.m. lumapag sa NAIA ang Philippine Airlines flight na sinakyan ni WBO welterweight champion Senator Manny Pacquiao galing Los Angeles sa Amerika. Kasama sa mga sumalubong sa kanya si MIAA General Manager Ed Monreal at ilang executive ng GMA Network. Nagpasalamat si Pacquiao sa suporta ng taong bayan sa kanya. Nagulat daw siyang marami ang nanood ng laban at napuno ang venue. Siya raw ang nag-imbita kay Floyd Mayweather Jr. na manood. Sa mga nagtatanong kung magkaka-rematch sila ni Mayweather, sabi ni Pacquiao, di pa raw ito napapag-usapan. Hindi pa pinag-usapan. Pero posible pa rin. Posible pa rin. Pag magbalik siya, nag-retire na siya eh. Sa laban kay Jesse Vargas, napatunayan ni Pacquiao na kayang pagsabayin ang trabaho sa Senado at ang sports. Katunayan, excited na raw siyang sumabak sa trabaho, lalo na sa investigasyon sa pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa at sa Yolanda Fund. Kung di naman daw dapat pumili kung politika o sports ang tututukan niya, balak niyang pagsabayin pa rin. Pwede naman natin pagsabayin. Disiplina lang talaga kailangan. Pero sir, kung aabot sa puntong papapiliin kayo, alin po ang pipiliin niyo, sports or politics? Siyempre, yung pagsiservisyo ko sa taong bayan yun ang importante. At kaya nga, ang fight natin, itinapat natin doon sa off ng session. Kasama ni Pacquiao na umuwi sa bansa si PNP Chief Bato de la Rosa na nagsabing ang biyahe niya sa Amerika ay libre ni Pacquiao. Pasalamat ako, yung biyahe ko dito yun. Hindi yung personal na pera ko. Kay Senator Manny yun. Sir, may mga kung may question po doon. Sir, may mga kung may question po doon. Yung propriety po. Doon sa pagtanggap niyo po ng libre. Sir, may issue po ba para sa inyo? Bahala na yung propriety na yan. Sa akin masaya ako at libre. Ginrab ko na yung opportunity. Wala pareho naman kaming galing sa mahirap. Nilinaw ni De La Rosa na hindi niya alam at di dapat ipaalam sa kanya ang operasyong gagawin kay Espinosa. Iniimbestigahan pa lang ang insidente, pero habang wala raw ebidensyang may maling nangyari, In the absence of any controverting evidence, I presume the regularity in the performance of the duties of my men. Lalong-lalo na yung action nila was a legitimate police operation being covered by a search warrant issued by a competent court. So, hindi ko ma-question yung move nila. kung mapapatunayang extrajudicial killing nga ang nangyari kay Espinosa, parurusahan ng mga sangkot. Pulis kami. Dapat kami ay professional. Dapat kami nagpoprotekta sa human rights. Pag proven talaga na may ginawang violation, mananagot sila. Mananagot. Ang both administrative at saka criminal sanctions ang dapat ipapataw sa kanila. Ikukumpara rin daw ni De La Rosa ang mga pulis na pinangalanan ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na sangkot sa droga sa mga nasa aktibong serbisyo pa. Pupulungin din daw niya mga nag-iimbestiga. Nanawagan din si De La Rosa sa mga potential witness na huwag matakot lumantad. Tinupad naman daw niya ang sinabi niyang ligtas si Espinosa habang nasa kustodiya niya. Walang mangyari sa kanya habang nasa custody ko siya. Ngayon naman wala siya sa custody ko, nasa BGMP na siya, di ba? So sa iba dyan na nangangamba na gustong lumabas na magbigay ng magiging testigo sa ating gira laban sa droga, huwag po kayo mag-hesitate. Andito ako. I'm willing to stake my neck para sa inyo. Tina Panganiban Perez, GMA News.